mo sa mga tauhan ko. Alam mo ikaw, kaya mo binabantaan tong si Mellard para hindi mo siya bayaran. Eh nakikinabang ka rin naman sa kanila, di ba? Stop messing around. You even dragged Vivian and Paco into this just to silence your secretary? Unbelievable! Look what's happening now, Attorney Anon. Your failures are spiraling out of control. Kung ayaw mong lumala ito, Anon, magpakatino ka na. Bayaran mo na ito at linisin mo na ang kalat mo. Attorney, naturingan kang isang abogado, dapat matalino ka, pero palpak ka. Tapos nun, dinamay mo pa ako. Hindi pa ka mahuli ng anak ko dahil dun sa necklace. Ay nako, buti sana kung ang madadamay lang dito at ang tuloy ang mawawala sa mundong ito ay yung unanong yon. Hey! Give me back my phone! Akin na yan! No! I don't even know you anymore, Mom. Akin na yan! Huwag ka na nga magsinungaling sa akin. Anong kinalaman niyo kay Atty. Renan, ha? Akin na yan! Wala kang alam sa mga nangyayari! Anong wala akong alam? Ito na ebidensya, oh, Mom! I heard everything! You can no longer hide everything from me, Mom. So tell me the truth for God's sake! Ano? Kilala mo yung hold-upper? Kilala niyo ni Atty. Renan? Itong necklace. Yung watch. Mom! Itong necklace na to, ito din yung kinuha ng hold-upper, di ba? Just tell me the truth! Itigil mo na to, Trixie! No, Mom. Rinig na rinig ko yung usapan niyo ni Atty. Renan. You even asked Atty. Renan para bayaran yung hold-upper. Kaya ba gusto mong patanggal yung post ko ng sketch about Mellard na yon? Kasi kasabot ka nila. Alam mo, walang kahihinatnan itong pag-uusisa mo, so give me back my phone! Umamin ka na kasi! Or else sasabihin ko to kay Dad. Sasabihin ko to kay Dad para imbestigahan ka. You can do that to your own mom? Magkakampi tayo! That's not the point here, Mom. The issue here is galit ka pa rin kay Ate Lilet all this time. Ano ba, Mom? Kaya ba nakikipag-connive ka kay Atty. Renan para masaktan mo si Ate Lilet? That Lilet! Puro Lilet! Mas kinakampihan mo siya. Mom, wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Ang point ko, ang gusto kong malaman is yung connection nyo ni Atty. Renan. Hindi ka magiging honest sa akin? Sasabihin ko to kay Dad! Oo na! Magkasabot kami! What? Alam mo, hindi mo maintindihan eh. Hear me out first. Ginagawa ko to para sa ating lahat. Para protektahan ka. Para sa atin? Seriously, Mom? Para sa atin? Paano mo tayo magpoprotektahan kung gumagawa ka ng mali, kung nakikipagsabwatan ka sa mga mali? All this time, pinaplastic mo lang si Ate Lilet. Nakikipagsabwatan ka kay Atty. Renan. Doing everything, all of that behind her backs. Hindi mo alam kung ano ang kailangan kong gawin para mapanatili tayong buo. I want our family whole. And that doesn't include Lilet. Wala siyang karapatan. Walang karapatan ng isang bastardang tulad niya. Hello, Patricia. Anong nangyayari? Patapos na magsalita si Lilet, ah. Naiinip na nga rin ako, pero kanina ko pa tinatawagan si Paco, hindi sumasagot. Atty. Alon?
Patricia, nangangamoy palpak yung plano mo. Don't tell me! May kinalaman ka sa aksidente nangyari kay Ate Lilet nung birthday ni Dad. It all makes sense now! Miss Wave, the chandelier. You've hated Ate Lilet all this time. Wala kang pinagkaiba kay Ate ni Renan. You're so terrible, Mom. Hindi na kita kilala, Mom. What kind of demon has taken over you? Akala ko ba nagbago ka na? Akala ko ba okay na kayo ni Ate Lilet? Bakit, ha? Dahil lang sa galit ka sa kanya? Dahil lang sa anak ni Dad si Ate Lilet sa labas? That's so shallow! Oh my gosh, Mom! Oo, Trixie. Galit pa rin ako sa kanya! I expected so much better from you, Mom. Trixie, what's wrong? Why do you have to do this, Mom? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin natatanggap si Ate Lilet? I think I have to warn Ate Lilet about Attorney Renan. He's pure evil. Everything na naiisip ni Ate Lilet about him was all true. Patricia naman, ba't mo sinabi yun? Wala na akong choice. I was cornered. Come on now, Patricia. Ngayon mo pa talaga sasabihin yan. Look, you ruined everything. Dumagdag ka pa talaga. Hindi pa nga tapos yung mga problema ko, tapos nandito ka na naman. Attorney Alon, listen to me. Kung ano man ang plano ni Trixie, kung ano man ang gagawin niya, huwag na huwag mo siyang sasaktan. Binabalaan mo ba ako? Attorney Alon, mahal na mahal ko yung anak ko. I did all of this because of that love. So remember this. Don't you try and lay a finger on Trixie. Dahil pag ginawa mo yun, ako makakalaban mo. Tandaan mo yan. Trixie, saan ka pupunta? Kakausapin ko si Ate Lilet. She needs to know all of this about you and Attorney Renan. Trixie, please. Don't do this to me. No! Mom, you can stop me. Trixie, pakiusap, huwag mong gawin sa akin to. Mom, hindi ko na kaya makita ka pang ganyan. Kailangan nang matapos to. And that includes your reign of terror with Attorney Renan. All this time, niloloko niyo hindi lang si Ate Lilet, pati si Eira. At kasabwat ka doon, Mom, sa lahat ng yon kasabwat ka. Wala akong choice, Trixie. Hindi mo pwedeng sabihin ang tungkol kay Attorney Alon kay Lilet. Malalaglag ako. Kailangan na makulot ng Attorney Alon na yun. Hindi siya pwedeng mapakasal kay Attorney Eira. Please, Trixie. Hindi pwedeng ma-reveal kay Lilet si Attorney Alon. Ma'am, ibang usapan pa yun sa inyo. Pero si Attorney Alon, yun yung immediate concern ko. I said stop it! Hindi mo pwedeng ilaglag si Attorney Alon. Ako malalaglag dito kahit na hindi mo pa ako ilaglag. Bakit ba pinoprotektahan mo si Attorney Alon? Ano bang meron sa kanya? Ano bang meron sa inyo? It's not what you think it is. And what is it? Ma'am, why are you conspiring with him? You don't understand. Hindi ko siya basta pwedeng ilaglag or else. Or else what?
Bakit ba takot na takot ka sa kanya, ha? Ano bang gagawin niya sa'yo, Ma'am? Attorney Allen knows a secret. Tell me! Ma'am, tell me! Masisira ako. Masisira tayong lahat. Then kung masisira tayong lahat, might as well tell me. May ikakalala pa ba yan sa mga ginawa niyo kay Ate Lilet, ha? Alam niya na ako ang pumatay kay Meredith. Did you just say? Ikaw ang pumatay kay Atty. Meredith? Wasak mo ng puso ko, pamilya ko, at ang buhay ko! Ikaw ang nagsira ng pamilya at buhay mo. Trixie, please. Listen to me. You killed. You're a killer? You don't understand. Ginawa ko yun para sa'yo. Para sa atin. Para sa akin? Mom, I don't understand. Anong para sa akin? Papatay ka para sa akin? What are you talking about, Mom? How dare you use me as an excuse for killing someone? Ganyan na ba talaga katindi yung galit mo kay Ate Lilet para patayin yung nanay niya? And to make things worse, you even tried to kill Ate Lilet during Dad's birthday party, tama ba? Kilala mo pa ba yung sarili mo? Oo na! Galit ako kay Attorney Meredith! Dahil nilalandi niya yung daddy mo! At dahil dumating ang kutong lupang Lilet yun sa buhay natin! Simula noon, inabaliwala na tayo ng daddy mo. I swear, wala sa utak ko, patayin ko siya noon! Why did you kill her? Dahil simula na nagkaalaman na anak ni Ramir si Lilet sa babaeng yon, kinailangan ko ng putulin ang ugnayan nila! Pinabaliwala tayo ng daddy mo dahil sa Meredith na yon! That's not true! Wala na, Liz. Ako nawawala sa picture. Ako mawawala ng karapatan, ng yaman, ng pagmamahal. I did all of this for her family. Ako ang talo dito. Kaya bago pa magkabalikan ng babaeng yun at ang daddy mo, pinutol ko na ang ugnayan nila. By killing! You've gone mad, Mom! So all this time, akala ng lahat si Inay pumatay sa kanya. At makukulong pa siya kung buhay siya dahil sa crime na ginawa mo. My God, Mom! What did you do to Ino? Gawin niyo na yung pag-usapan. Bahala na kayo sa kanila. Ay, Ma'am, tulungan niyo ako! Ginawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya natin. At alam niyo ni Attorney Allen. And he found out a way to use all of these against me kung hindi ako makikipagsabuatan sa kanya, so I didn't have any choice. Touch. Tay, Anak, tay, talaga po ba nasa loob ng si Trixie? sabi ni Tita Patricia mo, she's suffering from a terrible headache, kaya nandun na siya sa room niya. Ay, pero... Ramir, Lilet, Attorney Curry. Si Trixie, Nasa loob pa rin ng kwarto eh. Sakit pa rin ang ulo. Papahinga. Tita Patricia, sigurado po ba kayo? Eh, kasi... Sabi po sa akin ni Trixie kanina, papunta na siya.
May lakad po kasi sana kami. Nag-text pa nga po siya sa akin. Ewan ko ba? Kasi kanina, niyayaya ko na siyang pumunta ng ospital para mapacheck na siya sa doktor. Kaso nung paalis na kami, biglang sumakit na naman yung ulo. Ayun, parang sobrang stress na sa lahat ng pinag-aaralan sa law. Ayun, nakahiga ulit. Siguro magpapahinga na muna siya. Bukas, pag okay na siya, tawagan mo na lang. Pero dahan-dahanin mo lang ha, baka mabigla. Hindi natin pwedeng diretsahan tanungin sa kanya. Iugnayan ng kaibigan ni Patricia doon kay Attorney Alon. Kasakit nga kaya talaga si Trixie? Bakit? Eh kasi, siya yung gustong makipagkita sa akin. Ang sabi niya, may sasabihin daw siya. Pero kanina tinitingnan kong magbuti si Tita Patricia. Ewan ko, hindi ko na maintindihan kung ano yung totoo sa kanya. Alam kaya niya yung tungkol kay Vivian? Bakit ba ganito? Ang dami-dami kong tanong. Pero hirap makahanap ng sagot. Alam mo, hindi na ako kinakausap ni Trixie. Baka kailangan niya lang ng oras. Alam mo naman si Trixie. Hindi eh. Iba talaga yung kutob ko. Gusto ko siyang puntahan pagkatapos ng hearing. Hindi ko kaya yung ganito kami. Susunduin kita mamaya. Sasama ako, okay? Pero Lilet, unahin mo muna to. Importante mapanalo mo ang kaso mo ngayon. Ngayong araw, kung maaalala ninyo, no, it's the death anniversary of Attorney Meredith Simmons. Isa siyang mahusay na abogado na pinarangalan ng dating Pangulo sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa larangan ng civic at charitable works. Nananatiling isang malaking katanungan na nangyari sa kanya. Walang nanagot o nakulong sa brutal na krimen na yun. Hindi ka na lumalabas. Is there something wrong? Pati si Trixie hindi na rin lumalabas ng bahay. May problema ba kayong dalawa? Isang napakahusay na abogado na nagtatanggol ng hustisya para sa ibang tao, pero siya mismo hindi nakuha ang hustisya sa kanyang karumalduman na pagkamatay. Kung sino man ang nasa likod ng pagpatay sa'yo, Meredith, sigurado ako may kinalaman siya sa nangyari sa anak ko.